Iho, nasaan ang kasama mo? Mahinahong tanong ni Attorney Anthony kay Alvin. Mabilis namang sumagot ang bata. Wala po akong kasama, Attorney. Mag-isa lamang po ako. Nagtaka naman si Attorney Anthony. Bakit wala kang kasama? Pero alam ba nilang nandito ka? Ang totoo po, hindi po. Hindi po alam ng aking tiya na nagpunta po ako rito. Nasaan ba siya at saka ano bang itatanong o isusumbong mo? Wala po si Tia Sabel, isinama po ng kanyang amo sa Maynila. Kaya mag-isa lang po ako ngayon. E di sana isinama mo ang tatay mo o nanay mo. Wala po akong tatay. Hindi ko po alam kung saan. Ang nanay ko naman po ay nasa kulungan. Pinagmasdan ni Attorney Anthony ang mukha ng bata. Teka, alam mo ba kung anong meron dito ngayon? Opo, alam ko po. Andito po kayo para sa mga katanungan ng mga taga rito na may kinalaman sa batas. Tama. Pero ano bang itatanong mo kung sakali? Dahil iho, hindi ito pambata, ha? Alam ko po, attorney. Pero kailangan ho ng nanay ko ang tulong ninyo. Nakakulong po siya ngayon dahil napagbintangan siya na nagnakaw sa pinagtatrabahuan niyang pabrika. Mabait po ang nanay ko, attorney, at alam ko pong inosente siya. Wala po siyang kasalanan. Teka. Ano bang pangalan ng nanay mo? Sara po. Sara Suarez. Tila nanlamig si Anthony sa narinig. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Manong pulis, parang awa niyo na po. Huwag niyo pong ikulong ang nanay ko. Nagmamakaawa po ako sa inyo, Manong pulis. Humahagulhol na iyak na kawawang bata na si Alvin. Anak ni Sara na kasalukuyang dinadampot ng mga pulis dahil sa 2 kasong isinampa sa kanya ng kanyang kasalukuyang pinagtatrabahuang pabrika. Alvin, anak, makinig ka kay nanay. Dito ka muna kay Tia Sabel mo. Siya na munang bahala sa'yo habang inaayos ni nanay ang problemang to. Umiiyak naman nakalod si Sara sa harapan na nagsusumamong anak. Anak, ipangako mo kay nanay na magpapakabait ka, ha? Susundin mo ang pinag-uutos ng Tia Sabel mo. Huwag magpapasaway. Pangako, babalik agad si nanay. Pangako ko yan. Paulit-ulit na hinahaplas ni Sara ang mukha ng anak na si Alvin at patuloy na pinaglalabanan ang nararamdaman. Sandali siyang tumayo at nagtungo kay Sabel. Sabel, ikaw na munang bahala kay Alvin, ha? Pakiusap, huwag mo siyang pababayaan. Siya na lang meron ako. Pakiusap, Sabel. Ipangako mo sa akin yan. Maging si Sabel ay hindi rin maitago pa ang lungkot sa kanyang mukha. Kilala niya ang kanyang ate Sara. Alam niyang hindi nito magagawang magnakaw at naniniwala siyang inosente ang kapatid. Samantalay, mahigpit namang nakahawak si Sara sa braso ng kapatid na si Sabel. Oo, ate. Ako nang bahala kay Alvin. Lagi kang magdadasal at lalakasan mo ang loob mo, ha? Huwag mo na siyang alalahanin. Gagawa kami ng paraan para makalaya ka na agad. Pakatatag ka, ate. Mahigpit na nagyakapan ng magkapatid habang si Alvin naman ay wala pa ring tigil na umiiyak sa gilid. Tanging si Sara na lamang kasi ang nagtataguyod mag-isa kay Alvin at sila na lamang dalawang magkasama kaya ramdam na agad ni Sara ang matinding pangungulila sa kanya ng bata sa mga sumunod pang araw. Muli namang niyakap ni Alvin ang kanyang ina hanggang sa sapilitan na itong dinampot ng mga pulis. Tama na yan, halika na, sambit ng mga pulis. Nanay, ibalik niyo po ang nanay ko! Nanay! Sumisinok-sinok ng bata habang papalayong hinahabol ang kanyang ina. Nagtatrabaho si Sara sa isang pabrika sa kanilang lugar. Napagbintangan nito ng kanilang manager na nagnakaw ng ilang mga produkto roon. Ngunit ang lahat ng ito ay sinet up lamang. Gumawa lamang ng maipapalusot ang employer para hindi masilip ng dole ang kanilang mababaw na dahilan tungkol sa pagkakakilanlan ni Sara. Samantala, ilang minuto ring napatahan ni Isabel ang pamangking si Alvin sa pag-iyak hanggang sa makatulog na ito. Sa presinto naman ay lumuluha pa rin nakikiusap si Sara sa mga pulis at pilit na sinasabing inosente siya at walang ninakaw na anuman.
Sir, maniwala ho kayo sa akin. Kailanman ho, hindi ko magagawang magnakaw. 8 taon pa lamang po ang aking anak. Maawa ho kayo sa amin. Kulang na lamang ay lumuhod ang nagmamakaawang ginang sa harapan ng kumpol ng mga pulis na naroon sa presinto. Imbis na maawa at makinig kay Sarah, ay parasahan na nila itong ipinasok sa loob ng kulungan ng walang awa. Sa korte ka na magpaliwanag at malaking ebidensya sa'yo. Sana'y inisip mo muna yan bago ka gumawa ng kalokohan. Mayabang panawika ng pulis habang nilalak ang rehas na mahigpit namang kinakapitan ni Sarah. Wala ho akong kasalanan, sir. Maniwala ho kayo sa akin. Hindi ko ho magagawang ibinibintang nila. Maniwala ho kayo. Tila bingi at wala nang naririnig ang mga hambog ng mga pulis na naroroon. Sa halip ay sabay-sabay pa nila itong pinagtawanan. Tunay na wala sa kamay ng mga mahihirap ang hustisya. Kapag mahirap ka, talo ka. Kapag wala kang kapangyarihan at koneksyon, kawawa ka. Sa sitwasyon ni Sarah na walang ibang mahihinga ng tulong ay tila malabo na ang magkaroon ng pag-asa at tenga na handang makinig sa mga hinaing niya. Maging ang kapatid ni Isabel ay hindi na rin malaman ang gagawin at hindi na alam kung kanino pa hihingi ng tulong. Isang kahig at isang tuka lamang sila kaya walang saysay at halaga ang bawat opinyon o pagdedepensa nila. Kaya kapag mahirap ka, ikaw ang tunay na may kasalanan. Isabel, kailan nung babalik si nanay? Pugto pa rin ang mga mata ng bata na nakatingin sa kanyang tiyahin. Sa isang buwan ay sigurado ako na makakalaya na rin ang nanay mo. Manalik at paghintay lang tayo, Alvin. At itong lagi mong tatandaan, na hindi lahat ng nasa kulungan ay masasamang tao. At hindi masamang tao si ate, ang nanay Sarah mo. Pinipilit magpakatatag ni Isabel para kay Alvin. Dahil kung pati siya ay mawawala na kaagad ng pag-asa, ay paniguradong lalong walang mangyayari sa kanila. Mabait po si nanay. Alam kong wala siyang kasalanan, tiya. Hindi masama ang nanay ko. Muling humagulhol sa iyak ang bata sa kanyang tiya. Hindi pa man niya gaanong nauunawaan ang ganitong konsepto dahil sa mura pa niyang edad, ay alam naman niyang mabuti sa masama dahil maaaring kapos sila sa buhay. Pero kailanman ay hindi magkukulang ang mga kagandahang asal na itinuro sa kanya ng kanyang nanay Sarah. At ito ang laging nakatatak sa kanyang puso at isipan. Binigyan na lamang ni Isabel ng isang mahigpit na yakap ang pamangkin para maibsan ang lungkot na nararamdaman nito. Samantala, habang naglalako ng banana queue si Alvin kasama ang kanyang tia Isabel, ay isang usapan ang tumawag sa kanyang atensyon. Magkakaroon daw bukas ng legal advice dito sa ating barangay. Programa raw ito ng munisipyo para sa mga katanungan tungkol sa lahat ng bagay na may kinalaman sa mga batas. Napatigil si Alvin habang ang kanyang tiya naman ay nasa kabilang daan na abala sa pagbebenta sa mga tsoper ng jeep. Nang marinig ito ng bata ay hindi na ito nag-atubili pang magtanong sa mga matatandang nag-uusap-usap. Aling Linda, ano pong pinag-uusapan ninyo? Alam ni Alvin na masamang makisali sa usapan ng mga matatanda dahil isa ito sa itinuro ng kanyang ina. Ngunit gusto niyang malaman ang pinag-uusapan nang sumagi sa kanyang tenga ang salitang batas. Oh, Alvin, eto, tamang-tama sa'yo, iho. Hindi ba nakakulong ang nanay mong si Sarah? Baka makahingi ka ng tulong sa public attorney na pupunta bukas dito sa atin. Nagliwanag ang mukha ni Alvin na tila nagkaroon muli ng bagong pag-asa. Talaga ho, matutulungan niyo po kaming mailabas si nanay sa kulungan? Oo, iho. Isa pa ay libre iyon. Wala na kayong gagastusin pa. Mas lalong natawa ang bata sa narinig. Kaagad siyang tumakbo sa kinaroroonan ng kanyang tiya at sinabi ang magandang balita. Tiya! Tiya! Sigaw ni Alvin habang kumakaripas ang takbong papalapit kay Isabel. Oh, Alvin, saan ka ba nagsususuot at bakit hingal na hingal ka? Nagtatakang tanong ni Isabel. Tiya, may maganda ho akong balita. Magandang balita? Ano naman yon? Napakunot ang noon ng kanyang tiyahin sa kanyang binitawang mga salita. Basta po, tiya. Sa bahay ko po sasabihin, tara na po. Hila-hila ni Alvin ang mga kamay ni Isabel na hindi magkamayaw sa excitement na nararamdaman. Oo siya, sige, saglit lang. Ipaubos muna natin tong banana queue nang may makain tayo mamayang gabi. Labis ang galak na nararamdaman ngayon ni Alvin habang inaalala ang sinabi sa kanya ni Aling Linda. Hindi na siya makapaghintay pa na maibalita ito sa kanyang tia Isabel, kaya nang maubos ang paninda at makauwi, ay hindi niya na pinatagal pa ang sasabihin.
O sige Alvin, umpisahan mo ng magandang balita na sasabihin mo. Umupo sila sa kahoy na upuan sa kanilang hapagkainan. Tiya, kanina narinig ko po nagkukwentuhan sina Aling Linda. Hindi ba't sinabi sa'yo ng nanay mo na masamang nakikinig o nakikisali sa usapan ng mga matatanda? Opo, tiya. Alam ko naman po yun. Pero kung hindi ko po ito pakikinggan at uusisain, ay hindi po natin mabibigyan ng tulong si nanay. At ano naman ang koneksyon ng nanay mo sa pinag-uusapan nila? Bukas daw po magkakaroon ng legal ano nga ulit yun? Basta may pupunta daw pong abogado para sa mga katanungan daw po ng mga taga rito tungkol sa batas. Alam ni Isabel na ang tinutukoy ng bata ay legal advice. Isang malaking pribilehiyo nga ito para sa kanila. Ngunit hindi siya kaagad makapagdesisyon dahil sa saktong may kompromiso rin siya sa araw na yon. Sabi pa ni Aling Linda, baka si attorney na raw po maging pag-asa natin para makalaya si nanay sa lalong madaling panahon. Halo-halong emosyon naman ngayon ang nararamdaman ni Isabel. Nabuhayan siya ng loob sa ibinalita ni Alvin pero nakapangako rin siya sa kanyang amo na sasama siya bukas sa bakasyon ng mga ito para mag-alaga ng bata. Mabait kasi ang amo niyang yon at halos ito nang nagbibigay ng ilang pangangailangan nila ng kanyang pamangkin. Kaya sumasagi sa isip niya ngayon na sayang rin ang kanyang kikitain. Isa pa'y lagay na ang loob ng kanyang amo na makakasama siya kaya hindi na siya makakaurong dito. Bukas na ba raw yan? Nag-aalalang tanong ni Isabel. Oo, tiya. At baka raw matagalan na muli bago ito maulit. Agahan natin ang punta bukas, tiya. Excited na wika naman ni Alvin. Baka sa mukha ni Isabel ang pag-aalala dahil gustuhin niyo mang puntahan ang sinasabi ng bata ay wala rin kasiguraduhan na matutulungan sila ng abogado. Kapag sa amo naman siya sumama, ay sigurado nang kikitain niya sa araw na yon. Alvin, susubukan kong humabol bukas ha. Nakakompromiso na kasi ako sa amo ko na sasama ako bukas sa kanila pa Maynila. Hindi na ako maaaring umurong dahil dito nakasalalay ang kakainin natin sa mga susunod pang araw. Napalitan naman agad ng lungkot ang mukha ng bata na kanina lang ay walang pagsidlan ng saya. Ibig sabihin niyo po ba ay hindi tayo makakapunta? Malungkot na tanong ni Alvin. Naglabas naman ng isang mabigat na hininga si Isabel at saka hinaplos ang buhok nito. Marami pa namang pagkakataon na may pupunta rito mga pampublikong abogado. Hindi lang bukas. Pero sikmura natin kumakalam ay hindi na makakahintay. Hindi ko rin naman matitiis, Alvin, na matutulog tayo ng kumakalamang sikmura. Kailangan kong kumita bukas dahil hindi lamang doble ang ibibigay sa akin ni Madam kundi triple pa. Para rin naman sa'yo yun, Alvin. Sana maunawaan mo. Ibinaba ni Alvin ang kanyang tingin at saka maluha-luhang umimik. Paano po si nanay? Paano kung hindi na bumalik yung abogado? Malapit na pong mag-isang buwan pero hindi pa rin po nakakalaya si nanay. Baka nahihirapan na po siya doon, tiya. Iniangat niya na ang kanyang tingin sa kanyang tiya sabay tulo ng luha. Gumamagawa pa rin naman ako ng paraan, Alvin. Hindi ako tumitigil na lumapit sa mga matataas na opisyalis para humingi ng tulong. Sabi ni Mayor, gagawin daw niya ng paraan. Maghintay lang tayo, Alvin. Hindi ko rin naman matiis na pabayaan na lamang ang kapatid ko. Ngunit ibiniling ka rin niya sa akin. Kaya responsibilidad na kita. Kaya hanggat may kaya akong ibigay, ay ibibigay ko sa'yo. Sana maunawaan mo. Tiya, ayos lang ho ako na matulog ako ng gutom. Ayos lang ho na minsan lang tayo kumain. O kahit sa inyo na lamang pong kakainin ko. Matitiis ko ho yun, tiya. Pero ang nanay ko po na nasa kulungan at nahihirapan ay kailanman hindi ko po kayang tiisin. Mabilis na lumagpak ang mga luha ni Isabel nang marinig ang mga salitang yon sa bibig ni Alvin. Tila may kumurot sa kanyang puso na nagpapaalala sa kanya. Gustuhin ba niyang unahin ang kapatid ngunit doon muna siya kakapit sa sigurado. Batid niyang hindi pa ito mauunawaan ng bata ngunit pipiliin pa rin niyang isang tabi muna ang hinihiling ng bata kaysa sa kikitain niya para bukas. Hindi na nakaimik si Isabel. Bagwas ay niyakap na lamang ang umiiyak na bata. Hirap na rin ang kalooban niya dahil halos nasa kanyang responsibilidad ngayon. Kailangan niyang gumawa ng paraan para makalaya ang kapatid, habang kailangan niya rin gumawa ng paraan at kumayod upang mabuhay naman ang ibinilin sa kanyang pamangkin.
Madaling araw pa lamang ay nagpaalam na si Isabel kay Alvin habang mahimbing pang natutulog ang bata. Nag-iwan na lamang siya ng isang maliit na papel sa ibabaw ng mesa para sa mga isinulat niyang bilin sa bata. Isang araw lamang naman siyang mawawala at malaking tiwala niya sa pamangkin, kaya palagay ang loob niyang iwan ito pansamantala. Maaga nagising si Alvin at saka tinungo ang kusina. Doon niya nakita ang maliit na papel na iniwan ng kanyang tiya Isabel. Nakasulat dito ang ilang paalala ng tiya kagaya ng huwag mo nang maglalaro sa malayo at huwag hahayaang nakabukas ang pinto ng bahay. Kaya naman itong gawin ni Alvin dahil sa masunurin at matalino itong bata. Pagkabasa ng sulat ay dumiretso na siya sa may sala at doon naupo malapit sa may bintana habang humihigop ng mainit na gatas. Pansin niya ang mga matatandang dumadaan doon at nagmamadaling naglalakad patungo sa basketball court ng barangay. Naalala ni Alvin na ngayon ang punta ng abogado. Ngunit isa rin sa bilin ng kanyang tiya na wag siyang lalabas ng bahay. Sa matinding kagustuhan na matulungan ng ina, ay sinuway niya ito. Lumabas siya ng bahay at saka sumabay sa mga matatanda papunta sa kinaroroonan ng abogado. Nang makarating sa venue ay bumungad na sa kanya ang haba ng pila. Kailangan pala nilang magpalista bago makapagtanong sa mga abogado. 3 abogado ang naroon. Doon siya pumila sa medyo bata pang abogado. Tiniis ni Alvin ang dami ng tao at haba ng pila para lamang makausap ang abogado. Pinagtitinginan at pinagbubulungan siya ng ibang matatandang naroroon, ngunit hindi niya na ito pinansin. Dahil ang tanging mahalaga na lamang sa bata ngayon ay mabigyan ng hustisya ang ina at mapalaya na ito. Nang si Alvin ang kakausapin ay nagtaka ang lalaki. Si Attorney Anthony Gutierrez. Iho, nasan ang kasama mo? Mahinahong tanong ni Attorney Anthony kay Alvin. Mabilis namang sumagot ang bata. Wala po akong kasama, Attorney. Mag-isa lamang po ako. Nagtaka naman si Attorney Anthony. Bakit wala ka namang kasama? Pero alam ba nilang nandito ka? Ang totoo po hindi po. Hindi po alam ng aking tiya na nagpunta po ako rito. Bakit? Nasaan ba siya? At saka ano bang itatanong mo or isusumbong mo? Wala po si Tia Isabel. Isinama po ng kanyang amo sa Maynila para magbakasyon kaya mag-isa lamang po ako ngayon. Di sana'y isinama mong nanay mo o tatay mo. Wala po akong tatay. Hindi ko po alam kung nasan. Ang nanay ko naman po ay nasa kulungan. Pinagmamasa ni Attorney Anthony ang mukha ng bata na desidido pero hindi alam ang ginagawa. Teka, alam mo ba kung anong meron dito ngayon? Opo, alam ko po. Narito po kayo ngayon para sa katanungan ng mga taga rito na may kinalaman sa batas. Tumango naman si Attorney Anthony bilang pagsang-ayon at napahanga sa bata. Tama. Pero ano bang itatanong mo kung sakali? Dahil iho, hindi ito pambata. Alam ko ho, Attorney. Pero kailangan ho ni nanay ang tulong ninyo. Nakakulong po siya ngayon dahil napagbintangan siya na nagnakaw sa pinagtatrabahuan niyang pabrika. Mabait po ang nanay ko, Attorney, at alam ko pong inosente siya. Wala po siyang kasalanan. Matapang na isiniwalat ng bata ang kanyang hinaing sa attorney na nasa kanyang harapan. Desidido na siyang makuha ang tulong ng abogado para makalaya ng kanyang ina. Kumunot naman ang noo ng abogado. Tila naging palaisipan sa kanya ang sinabi ng bata. Ramdam din niya ang sinseridad sa puso nito na matulungan ang kanyang ina. Ano bang pangalan ng nanay mo? Pag-usisa ni attorney. Kaagad namang sumagot ang bata. Sara po. Sara Suarez. Tila nanlamig naman si Anthony sa narinig. Sara Suarez. Ito rin ang buong pangalan ng kanyang dating kasintahan noong nasa kolehiyo pa lamang sila. Bago pa man naging abogado si Anthony ay nakilala niya na si Sara, ang tinutukoy ng bata na kanyang ina. Bumalik sa alaala ni Anthony yung mga sandaling magkasama sila noon ng ina ng bata. Nagmula ang lalaki sa mayamang pamilya at isa sila sa pinakamakapangyarihang pamilya sa lugar. Kaibigan ng mga politiko at mga bilyonaryong mga negosyante ang mga magulang niya. Maraming mga negosyo at ari-arian ang pinagmamay-arian ng kanilang pamilya. Isa sa pagmamay-ari nila ang isang sikat na law school sa bansa. Pangarap ng mga magulang ni Anthony na maging abogado ito.
Ngunit hindi ito basihan upang ma-exempt ang binata sa entrance exam upang makapasok doon. Nagdaan pa rin ito sa ganoong proseso at hindi porket matalino na si Anthony ay walang kahirap-hirap niyang naipasa ang exam. Samantala, tumanggap naman ang mga scholars ang kanilang paaralan para sa mga estudyanteng may mga matataas na grado na gustong pasukin ng pag-aabogado. At si Sarah ay pinalad na makapasok doon. Likas na mahirap lamang sina Sarah kaya walang kakayanan ng kanyang ina na pag-aralin siya sa magarang eskwelahan para sa kagustuhan na maging abogado ito. Biyuda na ito at mag-isa na lamang na kumakayod para sa pamilya. Pangarap ito ni Sarah kaya ginalingan niya ang pag-aaral para makuha siya bilang isang scholar. Inay, natanggap po ako bilang scholar sa law school na pinagpasahan ko. Tuwang-tuwa na ibinalita ng dalaga ang kanyang natanggap sa kanyang ina. Totoo ba anak? Patingin nga. Ipinakita ni Sarah ang isang piraso ng papel sa ina kung saan nakalagay ang pagpapatunay na natanggap nga ito sa prestihiyosang paaralan. Aba, oo nga. Diyos ko anak, matutupad mo ng pangarap mo. Ngayon pa lamang ang ipinagmamalaki na kita. Maluha-luha nitong sabi sabay mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Opo inay, para po yan sa inyo ni Isabel. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para makaahon tayo sa hirap. Makakaraos din tayo, Nay. Punong-puno ng pag-asa at determinasyon ang umuusbo ngayon sa puso ng dalaga. Matalino si Sarah ngunit dala ng kahirapan ay napipigilan nito ang matatayog ng mga pangarap ng dalaga para sa pamilya. Ngunit ngayong may pagkakataon na ay gagawin niya ang lahat para hindi na ito makawala pa sa kanyang mga palad. Unang araw niya sa kolehiyo sa law school at umpisa nang tuparin ang mga pangarap niya. Halos mayayaman lahat ng mga naroroon, maliban sa kanya dahil isa lamang siyang scholar at ito lamang ang naging paraan kaya nakapasok siya rito. Ngunit hindi ito magiging hadlang para hindi niya ipagpatuloy ang pagtupad sa kanyang mga mithiin. Hindi niya maiwasang mapatingin sa mga nagagandahang mga babae na naroroon. Sa isip niya, kung ang mga mayayaman nga ay mayaman na, pero nangangarap pa rin, siya pa kayang isang hamak na dukha lamang? Walang pinipiling sitwasyon sa buhay, ang isang bagay na gusto mong maabot at marating. Mayaman man o mahirap, lahat ay may karapatang mangarap. Mag-isa lamang siya sa school at nahihiya pang makibagay at makisalamuha. Isa pa ay ayos lang din naman sa kanya na magpag-isa dahil mas komportable siyang mag-aral kapag walang distractions. Pinakapaborito ni Sarah na puntahan ang library ng school. Kapag walang klase ay dito na lamang siya matatagpuan habang binabasa ang paborito niyang libro na The Tools of Arguments. Mahal ang libro na ito kaya dito na lamang niya ito nababasa dahil wala siyang pambili. Halos araw-araw na ganito ang gawain niya. Kapag walang klase ay nasa library siya at tahimik lamang na nagbabasa. Samantala si Anthony naman ay sikretong pinagmamasdan ng dalaga. Unang araw pa lamang ay nakuha na ni Sarah ang atensyon ng binata. Walang araw na hindi niya ito nasisilayan sa library. Napapansin naman ito ni Sarah na sa tuwing pupunta siya roon ay naroon din ang lalaki at sa tuwing aalis na siya ay saka naman aalis rin ang lalaki. Walang ideya si Sarah na anak ito ng may-ari ng eskwela ang pinapasukan niya. Bukod sa matalino at talaga namang gwapo rin ito, kaya marami rin babayang nahuhumaling dito. May isang pagkakataon at pagbuklat ni Sarah ng librong binabasa niya, ay may napansin siyang nakasipit na maliit na papel na may nakasulat na, Hi. Sigurado siya ngayon lamang niya iyon nakita. Dahil sa tinagal-tagal niya nang binabasa ang libro, ay ngayon lamang niya ito napansin. Nagtataka siya kung sino ang posibleng nag-iwan ng sulat na ito sa libro. Pero sa isip niya, wala namang mawawala kung sasagutin niya ito. Pumunit siya ng isang pirasong papel at saka sinulatan din ito ng, Hi. Hanggang sa paulit-ulit na ganito ang setup ng kanilang pag-uusap. May duda si Sarah kung sino ang kasulatan, ngunit kailangan muna niya ito siguraduhin. Hindi naman niya maiwasang mapangiti at kung minsan ay kinikilig pa dahil sa sense of humor ng lalaki. Pero minsan ay sumasagi rin sa kanyang isip na naririto siya para mag-aral at hindi kung anumang bagay. Nang matapos ang klase ay nagtungo na muli si Sarah sa library. Dali-dali nitong kinuha ang aklat na lagi niyang binabasa
at saka dali-daling binuklat ang mga pahina na iyon. Ngunit unti-unting lumamig ang kanyang mukha nang wala ng sulat na nakita. Huli niyang inilagay at isinulat doon ay kung sino ba talaga yung kasulatan niya at gusto niya itong makilala. Sa isip ni Sarah, marahil ay pinaglalaruan lamang siya ng lalaki kaya binaliwala lamang niya ito. Pinagpatuloy na lamang niya ang pagbabasa nang mapatigil siya dahil sa isang lalaking umupo sa upuang nasa kanyang harapan. Marahang ibinaba ng babae ang aklat na hawak-hawak at saka tumingin sa lalaking nakatitig din sa kanya. Pamilyar ang lalaki. Ito rin ang lalaki na lagi niya nakakasabay na pumunta rito sa library. Gwapo at mukhang anak mayaman. Mapusyaw ang balat at katamtaman ng laki ng katawan. Hindi mataba, hindi rin naman payat. Sakto lang. May suot din na salamin ng lalaki na pakiwari niya ay matalino rin ito. Ilang sandali silang nasa gantong tagpo at nahulog sa sistema ng isa't isa nang bumunot muli ang lalaki ng isang perasong papel at sinulatan ito ng, "Gusto mo ako makilala, di ba?" Sabay iniabot sa dalaga. Ngayon, alam na ng dalaga kung sino ang lalaking nasa likod ng mga sulat na yon. Walang iba, kundi ang gwapong lalaki na nasa kanyang harapan sa mga oras na to. Tila natulala naman ng dalaga. Hindi niya malaman ang nararamdaman. Bigla siyang nakaramdam ng hiya. Gusto niyang ibuka ang kanyang bibig at magbitiw ng salita, ngunit nauunahan siya ng kaba. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya nang umiti na sa kanya ang lalaki. "Can we talk outside?" Mahinang sabi ni Anthony. Medyo masungit din kasi ang librarian kaya bawal talagang maingay dito. Habol naman ang hininga ng babae sa kaba at hindi malaman kung ano ang kanyang isasagot. Ilang sandali pa ay napapayag niya na si Sarah. Magkasabay silang lumabas ng silid at doon ay hinarap ni Sarah ang matatalim na tingin ng mga kakaibang madadaanan nila. Walang kaalam-alam si Sarah na ang lalaking kasama niya ngayon ay walang iba kundi ang anak ng may-ari ng eskwelahan. Kaya gano'n na lamang siyang tingnan ng mga babaeng nalalampasan nila. Ice cream you want?" Maginoong tanong ni Anthony. Tumigil sila sa may cafeteria ng school. Nailang namang sumagot si Sarah. Hindi na. Okay lang ako. Salamat." Hindi naman sumang-ayon dito si Anthony bagkus ay ibinili pa rin niya ito. "Huwag ka nang mahiya o. Isa pa, hindi ba sabi mo pinakapaborito mo yung ice cream? Kaya eto, tanggapin mo na." Maginoo at mabuti ang kauna-unahan naging impresyon ni Sarah kay Anthony. Bati din ito na mahirap lamang ang dalaga pero pinili pa rin itong lapitan at kaibiganin si Sarah. Habang lumilipas sa mga araw ay gumagaan ang pakikitungo nila sa isa't isa. "Talaga? Kayong may-ari nitong school?" Gulantang pang tanong ni Sarah kay Anthony nang malamang sila nagmamay-ari ng eskwelahang pinapasukan nila. "Oo, pero hinaan mo lang ang boses mo." Pero, bakit ka lumalapit sa akin?" Palibhasa hindi sanay magkaroon ng kaibigan na mayaman kaya naitanong ito ng dalaga. "Bakit? May masama ba? Porke ba mayaman kami, hindi na kami pwedeng makipagkaibigan sa ibang tao?" Syempre, di ba gano'n naman? Kapag mahirap ka, bilang lamang ang mga kaibigan mo tapos wala ka pang karapatang makipagkaibigan sa mga mayayaman dahil nga mahirap ka lang. Kaya ganito na lamang ang pagtataka ko. At gusto mo ako maging kaibigan. Hindi mo naman ako masisisi dahil ganitong paniniwala ang kinalakihan ko. Maggaan ang loob ni Sarah kay Anthony kaya nasasabi niya na ng diretso sa binata ang tunay na saloobin niya. Malawak naman ang pangunawa at masasabi ni Sarah na iba sa kanyang kinagistang pagkakakilala sa mayaman na Anthony. Malayo ito sa paglalarawan ng dalaga sa ilan sa mga karakter ng mga mayayaman. Hindi naman lahat ng mayaman ay ganon. Siguro, oo, tama ka. Ang iba ay katulad ng paniniwala mo. But I will assure you na hindi ako ganon. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko pero against din ako sa mga mayayamang nangahamak ng kapwa. Lalo pat mas mababa pa sa kanila. Kaya nga ako nag-abogado para maging tagapagtanggol ng mga naaapit, maprotektahan ng mga mahihirap na walang kakayanang protektahan ng kanilang mga sarili.
Namangha naman si Sarah sa mga sinabi ni Anthony. Hindi niya akalaing ganito pala ang adikain at mithiin ng lalaki kaya abuga siya ang kanyang kinuhang kurso. Nakaramdam ng tuwa ang kanyang puso para sa mga mahihirap at may ordinaryong buhay na meron pa ring mababait at maaasahang mga abogado na ang prioridad ay sila. May mga mahihirap na subjects pero nagiging magaan lamang kay Sarah ang lahat dahil nagtutulungan sila ni Anthony. Halos araw-araw na rin sila magkasama at ang nagiging tagpuan ay ang library. Wala pang nagiging nobya si Sarah at tanging si Anthony lamang ang kaibigan. Bukod kasi sa kapatid na si Isabel ay wala na itong naging kaibigan pa, kung kaya't nasanay na siya sa presensya ng binata. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na umamin na sa kanyang binata sa tunay nitong nararamdaman para sa dalaga. Sarah, nakaupo sila sa may bench sa parke ng eskwelahan. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Anthony. Gusto ko sanang ligawan ka. Pwede ba? Ni walang utal o pagdadalawang isip sa mukha ni Anthony. Maging ang kabahan ay wari hindi niya naramdaman. Manligaw? Utal na tanong ng dalaga. Oo, gusto kitang ligawan. I like you, Sarah. At sigurado ako sa nararamdaman ko simula nung una pa lamang kitang makita. Please give me a chance. Napalunok naman si Sarah sa pagtatapat ng lalaki. Hindi man niya maamin na nagugustuhan na rin niyang lalaki. Hindi naman kasi mahirap magustuhan si Anthony dahil una sa lahat ay nasa kanyang kauna-unahang katangian na gusto ng dalaga sa isang lalaki. At iyon ay ang pagrespeto sa lahat, lalo na sa mga mahihirap. Tila naman may kung ano sa loob ni Sarah na nag-udyok dito na pumayag na sa hiling ng lalaki. Oo, sige, pumapayag ako. Mula ng araw na yon ay hindi na sila mapaghiwalay. Literal na maganda si Sarah. Morena at balingkinita ng katawan. Laging nakukuhang muse sa kanilang barangay dahil sa kakaibang ganda nitong taglay. Talaga? Masayang tanong ni Anthony. Oo nga, paulit-ulit. Walang mapagsidla ng tuwa at galak ni Anthony dahil sa pagpayag ni Sarah. Kung papalarin sa dalaga ay ito ang magiging una niyang nobya. Napapansin naman ng ina ni Sarah at Isabel na laging masayang anak kapag papasok sa school. Ate, nakakaganda ba talagang pag-aabogado? Pangaasar nito sa kapatid na abala naman sa pagpapahid ng lipstick sa kanyang labi. Sira, matagal na akong maganda, no? Bawi naman agad ni Sarah. Bakit yung iba kong kilala laging stress at wala ng oras na mag-ayos dahil maraming librong inaaral? Parang sa'yo, basic lang. Ganon talaga, Isabel. Sa nagdadala yan. At isa pa, hindi pa naman ganong kakomplikado ang mga subjects namin kaya may oras pa ako para sa sarili ko. Hintayin mo sa pangalawang taon ko, magiging katulad na rin ako ng mga kakilala mo. Naghagalpakan naman sila sa tawa sa sinabing yun ni Sarah. Sa kalagitnaan naman ng usapan ay napaubo ng malakas ang kanilang ina. Inay, napapadalas na ang ubo ninyo Isabel, napapainom mo ba si nanay ng gamot? Lumapit ito sa ina at hinagod-hagod ang likod. Oo naman ate. Sa katunayan nga po, ubos na nga. Nag-aalalang nakatingin si Sarah sa ina. Inay, ano bang nararamdaman mo? Gusto mo bang dalhin kita sa doktor? Huwag na anak. Simpleng ubo lang naman ito. Huwag niyo na akong alalahanin. Basta, ipangako mo lang sa akin na mag-aaral ka na mabuti at magtatapos ka ng pag-aaral para sa susunod ay ito namang kapatid mong makakabalik sa pag-aaral. Ipangako mo yan sa akin, Sarah. Bumilis ang tibok ng puso ni Sarah sa mga binitawang salita ng ina. Napapansin niya kasing napapadalas na ang pag-ubo ng ina kaya hindi niya na maiwasang hindi mag-alala. Inay naman, bakit ba ganyan ang tono ng inyong pagsasalita? Kahit hindi niyo sabihin yan ay talagang iaahon ko ang ating pamilya sa hirap. Si Isabel, hindi ko talaga yan papapabayaan dahil may pangarap rin ako para sa kanya. Kayo, may pangarap din ako sa inyo. Di ba gusto niyo makarating sa bansang Japan? Pupunta tayo doon, Nay. Basta kasama ko kayo ni Isabel. Lalong-lalo na kayo, hanggang sa dulo. Sa inyo ko isasabit ang aking magiging medalya, hindi ba?
Tapos kayong kauna-unahang tatawag sa akin ng attorney Sara Suarez. Kaya inay, laban lang po tayo. Hindi ko po ito magagawa kung wala kayo. Sa tono ng pananalita ng kanyang inay, may kung anong kaba ang kumabog sa puso ng dalaga. Hindi niya maiwasang hindi mag-alala dahil alam niyang kayang gawin ng isang ina para sa kanyang anak. Mas pipiliin nilang unahin ang kapakanan ng kanilang anak kaysa sa pansarili nilang pangangailangan. Hanggang sa school ay dala-dala pa rin ni Sarah ang mabibigat na nararamdaman at napansin naman kaagad ito ni Anthony. Is there anything wrong? Nag-aalala nitong tanong sa dalaga. Si nanay kasi. Bakit? What's wrong? Pakiramdam ko ay may inililihim siya sa akin. Ano naman yon? Napapadalas kasi ang ubo niya nitong nakaraan. Ayaw naman niya magpadala sa ospital at alam kong yung gastos ang iniisip niya. Kaya hindi ko tuloy maiwasan ang hindi mag-alala sa kanya. Ganyan talagang isang ina. Basta lagi mo lang siyang kausapin. Hindi dapat makakaligtaan ng pag-inom ng gamot. Magiging maayos din ang kalagayan ng nanay mo. Magtiwala lang tayo at laging magdasal. Sa lalim na ng usapan na hindi na namalayan ng dalawa, na nasaraduhan na sila ng librarian sa loob ng library. Doon kasi sila nakapwesto sa pinakadulong likod ng shelves kaya hindi sila nito napansin. Saktong nawalan din ng kuryente kaya mas lalong dumilim ang buong lugar. Iimik sana si Sarah nang biglang tinakpan ni Anthony ng kanyang kamay ang bibig ng dalaga. Nagsimula ng mag-rounds ang gwardya at lagot sila kapag nahuli. Sandaling sumilip sa may bintana ang gwardya at itunutok ang dalang flashlight sa loob. Ilang segundo niya itong iginala sa buong silid. Maingat naman nakatago ang dalawa kaya hindi sila nakita. Nang makalampas ang gwardya ay nakahingan na sila muli ng maluwag. Anong gagawin natin? Paano tayo makakalabas dito? Mahina't kinakabahang tanong ni Sarah. I don't know. I think we better stay and wait. Sumandalang lalaki sa may shelf at saka hinawakan ang kamay ni Sarah. Ang lamig ng kamay mo. Wika ni Anthony. Are you nervous? Muli nitong tanong. Nagsisikip na ang dibdib ng babae sa kaba. Hindi dahil sa kadahilanang nalock sila sa loob ng silid, kundi dahil sa personal nilang nararamdaman ngayon. Tahimik lamang nilang pinapakiramdaman ang isa't isa. Walang ingay maliban sa bilis ng pintig ng puso nila. Halos nakakapanagpuna at nagkakasabay na ang bawat tibok ng mga puso at tila hindi malaman kung sino ang mauna. Mahigpit pa rin nakahawak si Anthony sa kamay ni Sarah. Tila may gustong ipahiwatig. Tumayo naman si Anthony upang silipin kung nakalayo na ba ang gwardya. At nang masiguradong wala na nga ito, ay saka sila nagplano ni Sarah. Ano, andyan pa ba ang gwardya? Mahinang tanong ni Sarah. Sa tingin ko'y wala na. Umupo nang muli si Anthony sa tabi ng dalaga. Nako, paniguradong naghihintay na si nanay. Hindi naman natin pwedeng sirain ang lock dahil paniguradong mag-iimbestiga sila kapag nalaman nilang may sumira ng lock. Labis ang pag-aalala ni Sarah sa mga oras na ito. Habang si Anthony ay tila kalmado lamang sa isang tabi at pasimpleng tinatawanan ang reaksyon ng dalaga. Hoy, anong nakakatawa? At bakit parang kampante ka lang dyan? Magkasalubong na ang kilay ni Sarah na nakatingin sa lalaki. Sa mga oras ding yon ay nakatanggap na siya ng mensahe mula sa kapatid. Hinahanap na siya ng kanyang ina at nag-aalala na sa dalaga. Sinabi na lamang niya na may tinatapos pa para hindi na mag-alala ang ina. Bumuntong hininga na lamang si Sarah na bumalik sa pagkakasandal sa shelf. Naghihintay lamang si Sarah sa magiging aksyon ni Anthony. Anthony? Tawag ng dalaga. Tugon naman ng binata. Kapag naging abogado ka na, what would you prefer to be? I mean, private or public? Napaisip naman ang lalaki. Bago ko kasi pinasok ang pag-aabogado, ay sinigurado ko munang alam ko ang ginagawa ko. Katulad nga ng sinabi ko sa iyo, nasa mahihirap ang aking serbisyo. Hindi naman sa pagmamayabang but I have all the luxurious things that a man could want and need. Kaya ano pa bang mahihiling ko? I want to serve the indigent people with all of my heart and make them feel that they will never be left behind. Lalong hinangaan ni Sarah ang prinsipyo ng binata. Napatingin siya rito na may maluwag na ngiti sa mga labi.
Binaybay ng kanyang mga mata ang kabuoang itsura ng binata. Sa kabila ng maamo nitong mukha, ay nasa likod din ng gininto ang puso nito. Dalangin niya ngayon na sana ay hindi magbago ang miting ito ni Anthony kapag naging isang ganap na abogado na siya. Halimbawa, ako mahirap na nakulong. Tapos hindi ako abogado. Ipagtatanggol mo rin ba ako? Taas kilay na tanong ng babae. Kung yung iba nga ay kaya kong pagsilbihan at protektahan, ikaw pa kaya na gusto kong mahalin habang buhay? Lumingon si Anthony kay Sarah na may nangungusap ng mga mata. Seryoso ako, Sarah. My statement may be too exaggerated in the concept of law, but in the concept of my heart, it is true and honest. I like you more than anything, more than anyone. I couldn't lie with myself and pretend that you are nothing to me. I like you, Sarah, and I think this is exaggeration already. Consume my whole mind and heart because it's already saying that I love you. I love you, Sarah. Ito ang unang pagkakataon na magtapat si Anthony ng kanyang nararamdaman sa isang babae. At ganoon din si Sarah na ngayon lamang din ay nagtapat sa kanya. Sa isang iglap, saksi ang mga libro at ang lugar kung saan sila unang nagkita at nagkausap. Saksi ang liwanag ng buwan na nagbibigay ilaw na nakatutok sa kanilang dalawa at saksi ang kanilang mga sarili sa gabing ito sa pagtatapat ng pag-ibig sa bawat isa. Naglahong bigla ang mga prioridad ni Sarah sa sandaling yon. Hindi na siya nakaimik at mabilis na sumang-ayon sa pag-ibig ng binata. Tila na hipnotismo na ayaw nang bumalik pa sa dati. Marahang naglapat ang kanilang mga labi na may parehong kaba sa kanilang mga dibdib. Hinayaan lamang ni Sarah na gawin ni Anthony ang batas ng kanilang katawan sa mga oras na ito. Batas ng kasabikan at pagmamahal hanggang sa tuluyan na nilang maangkin ang isa't isa. Nang matapos ay bumalik na muli sila sa dati at umakto ng normal. Nahihiya pang humarap si Sarah kay Anthony pero pinaramdam ng binata na hindi lamang iyon ang habol nito sa kanya. Nakaya niya pa rin panindigan ang kanyang mga sinabi kanina. Nakaya niyang ipaglaban ang dalaga sa kung ano man ang mga darating na balakid sa kanilang dalawa sa hinaharap. Tumikim si Anthony sabay iniharap ang mukha ng babae sa kanya. I love you. Nakangiti nitong sabi sa dalaga. Tila nabunutan naman ng tinik ang puso ni Sarah. I love you too. Muli siyang hinalikan ng lalaki sa kanyang noo. Shall we? Yaya ng lalaki. There's no way out. We better wait for the librarian or guard to open the door. Gumisi naman si Anthony at saka hinilang kamay ng babae patayo patungo sa may pinto. Napabalikwas naman si Sarah sa inasal ni Anthony na ngayon ay nobyo niya na. Nang marating ang harap ng pinto ay tsaka iniharang ni Anthony ang susi sa mukha ni Sarah. May susi ka? Takang tanong ng dalaga. Wari ni Sarah ay naisahan siya ni Anthony pero hindi sumagi sa isip ng binata na masasaraduhan sila ng librarian at wala sa plano niyang katatapos lamang nilang ginawa na dala lamang ng matinding bugso ng damdamin. Actually, I have my own keys sa mga rooms dito sa building. Just in case, you know. At isa pa, gusto pa kasi kitang makasama ng matagal kanina kaya minarapat kung hindi na muna ito ipakita sa'yo. Pilyo ka talaga. Sige na, buksan mo na yan. Nagpatuloy lamang ang kanilang relasyon sa bawat araw na lumipas. Walang tumututol. Walang bumabalakid at walang nakikialam maliban sa pamumuhay na meron si Sarah. Batid naman ng dalaga ang laki ng kaibahan ng buhay niya sa buhay ni Anthony. Ngunit pinili pa rin niya makipagrelasyon dito sa kabila ng mga matang mapanghusga at mga labing mapanghamak. Sa tuwing magkasama sila ni Anthony sa school ay hindi maiwasan ni Sarah na makarinig ng masasakit na salita tungkol sa kanya. Ngunit hanggat nasa tabi niya si Anthony ay walang ibang makakapanakit sa kanya. Hanggang isang beses ay pasimpleng hinalikan sa labi ni Anthony ang nobya sa may hagdanan. Sekreto naman itong kinuhanan ng litrato ng isang mayamang estudyante roon na malaking pagkakagusto kay Anthony. Simula nang malaman ng mga estudyante doon na magkasintahan na sina Anthony at Sarah, ay dumami at nagsilabasan na rin ang mga kababaihang nagagalit sa dalaga. Sa mansyon ni na Anthony ay naroon naman ang inang nag-uusok ang tenga sa galit dahil sa sinend ng isang estudyante na paghahalikan ni na Sarah at Anthony. Galit na galit ang kanyang ina ngunit hindi ito maaaring
Ipaalam ng ginang sa anak dahil ayaw niyang masira ang relasyon nila mag-ina ng dahil lamang sa isang dukhang babae. Dahil silang may-ari ng paaralan, ay sila lamang rin ang may kontrol dito. Kahit ang mga empleyado rito ay kontrolado rin nila. Hello, Mrs. Hernandez? Tinawagan ng ina ni Anthony ang isa sa mga major teachers ni Sarah. Hello, madam. Napatawag po kayo. I just want to ask something. Seryoso nitong sabi. Okay, madam. What is it? Do you have a student named Sarah? Sarah Suarez? Sa tono ng ginang ay pawang may masama itong binabalak na ikakabago ng buhay ni Sarah sa isang iglap. Yes, madam. One of our scholars. Magaling siya sa klase at matalino. Bakit po, madam? Do you have any concerns? Ilang segundong natahimik ang ina ni Anthony sa kabilang linya. I guess yes. I have a concern with her, Mrs. Hernandez. I want that little whore, Sarah Suarez, out of my territory. I want her to step out of my school. Gusto kong gumawa ka ng paraan para bumagsak siya sa ganoon ay matanggal siya sa mga deserving kong mga scholars. Nagtaka naman si Mrs. Hernandez sa sinabing yon ng ginang. Batid niya ang galing, talino at sipag ni Sarah sa pag-aaral, kaya walang dahilan para ibagsak siya. Ngunit dahil ang may-ari ng school ang nag-utos ay kailangan niyang sumunod kahit labag sa loob niya. Okay po, madam. Masusunod po. Utal na tugon ni Mrs. Hernandez. Sa mga puntong ito ay walang kaalam-alam si Sarah na hindi na siya kabilang sa mga scholar ng paaralan. Maaari pa rin naman siyang mag-aral dito ngunit kailangan niya ng magbayad at ang matrikula sa ganitong paaralan at kurso ay hindi kayang maitaguyod ng walang stable na pinagkukunan ng kinikita. At walang kakayanan si Sarah na pag-aralin ang sarili, lalo pa ngayon na may nararamdaman na ang kanyang ina. Gumuho ang mundo ni Sarah sa ibinalita ng kanyang professor na si Mrs. Hernandez. Paano po nangyari yun, ma'am? Kasasabi niyo lang po sa akin nung isang araw na magandang performance ko sa inyo. Pero bakit ngayon bigla akong bumagsak? Paano po nangyari yun? Naluluhang tanong ni Sarah. Sarah, I'm sorry pero gawa ng grado niyo. At iyon talagang lumabas. Hindi lang naman ng mga exams ang kinukuhanan ko ng marka. Marami pang iba. Kaya wag mo na akong questionin dahil final na ang gradong binigay ko sa'yo. Pilit itinago ni Mrs. Hernandez ang nararamdaman niyang simpatsya para sa dalaga. Ngunit hindi pa rin titigil si Sarah na malaman ang totoo. Patuloy siyang magmamakaawa kay Mrs. Hernandez hanggang sa dumating na sa punto na lumuhod na siya sa harapan ng ginang. Mrs. Hernandez, nakikiusap po ako. May nararamdaman akong sakit ang aking ina at wala nang kakayanan pong magtrabaho. May bunso rin ho akong kapatid at tanging sa akin lamang din ho umaasa, Mrs. Hernandez. Ito na lamang pong scholarship ang inaasahan namin para makaahon sa hirap at para matupad ang pangarap ng aking ina para sa akin. Mrs. Hernandez, parang awa niyo na po. Ibigay niyo pong ustisya sa marka ko. Hindi ho ako naniniwalang bagsak ako, Mrs. Hernandez. Mahabag naman ho kayo. Tuluyan ang umiyak si Sarah habang nasa harap ni Mrs. Hernandez na nakaluhod. Halos pinagtitinginan na sila ng mga nasa faculty, ngunit binaliwala na lamang ito ni Sarah. Ms. Suarez, tumayo ka na riyan. Kung ano na naging desisyon ko, ayun na yun. At hindi na yun magbabago. Tanggapin mo na lang o subukan mo ulit mag-apply ng scholarship sa ibang law school. Wala na ako magagawa pa. Pasensya na. Halos gumapang na si Sarah sa sahig sa pagmamakaawa sa kanyang guro. Alam niya sa kanyang sarili na magandang performance niya kay Mrs. Hernandez. Hindi niya lang lubos maisip na matatanggal na kaagad siya sa scholarship ng ganun-ganon na lang. Nakatulala naman si Sarah na nakaupo sa may bench. Nakita naman ito ni Anthony. Sarah, nandyan ka lang pala. Umupo ito sa tabi ng dalaga. I heard everything. What happened? Ang alam ko ay paborito ka ni Mrs. Hernandez. Anong nangyari? Sabay tumulo ang luha ng dalaga. Hindi ko na alam, Anthony. Hindi ko na alam. Hindi ko alam kung paanong ipapaliwanag kina inay. Mag-iisip yun panigurado at madidismaya. Hindi ko kayang sabihin sa kanila. Umiiyak na sabi ni Sarah. Pinunasan naman ni Anthony ang kanyang mga luha. Don't worry. Gagawa ko ng paraan para maibalik ang scholarship mo. Gagawa ko ng paraan. Pero hindi na ako pwede magpatuloy dito. Sa isang buwan ay magbabayaran na muli ng tuition fee.
Wala na akong ibabayad. Walang-wala naman kami at tanging scholarship lamang inaasahan ko. Hindi ko na alam. Awang-awa ngayon si Anthony sa sinapit ng nobya. Kahit magbigay siya ng tulong ay hindi din naman ito tatanggapin ni Sarah dahil meron din itong paninindigan at prinsipyo. Ganito, magkakaroon ng party sa amin at karamihan ay mga investors at businessmen. Pwede kitang isama doon para maipakilala rin kita kina mom and dad. Malay mo makahanap tayo doon ng pwedeng magpaaral sa'yo. Tila lipad pa rin ang isip ni Sarah. Hindi niya matanggap ang nangyayari. Hindi pa man ganap na isang abogado ngunit may puso na talaga siya nito. Alam niyang may mali. Ramdam niyang may nangyari at natatakot lamang si Mrs. Hernandez na magsalita at umamin. Ang alam sa kanila ay pumapasok pa rin si Sarah. Dinudurog ang puso niya ng mga pagkakataong paulit-ulit siyang tinatawag ng ina na Attorney Sarah. Malulungkot ang kanyang ina kapag nalaman niyang hindi na nag-aaral ang anak. Wala nang ibang malapitan ng dalaga kung kaya tinanggap niya na ang offer ng kanyang nobyo. Elegante at puro sosyal ang mga tao sa pagtitipon na iyon. Handa rin makibagay si Sarah sa mga bisita at kalimutan na muna ang iya para lamang makakuha ng scholarship. You look stunning, Sarah. Papuri ni Anthony sa dalaga. Ngumiti lamang si Sarah ngunit ang totoo ay sobrang kinakabahan na siya. Are you nervous? Huminga naman ng malalim si Sarah. Sobra. Well, don't be. I'm here. Hindi kita iiwan sa loob. So let's get inside. Buo na ang loob ni Sarah. Buo na rin siyang makikilala ang mga magulang ni Anthony. Anthony! Sa malayo pa lang ay tanaw na sila ni Ginang Gutierrez. Saan ka ba nagpupunta, iho? And who is she? Nagtatakang tanong ng Ginang. Tinitigan niya si Sarah mula ulo hanggang paa. Walang ideya si Anthony na marami ng alam ang kanyang ina sa dalaga tungkol sa kanilang relasyon at sa buhay ni Sarah. Mom, this is Sarah, my girlfriend. Ipinagmamalaking ipinakilala ni Anthony sa kanyang ina si Sarah. Nagkunwari na lamang na nagulat si Ginang Gutierrez sa sinabi ng anak, ngunit ang totoo ay hindi niya talaga gusto ang dalaga. Oh, hi, iha! Binigyan ng Ginang ng isang peking ngiti ang dalaga na wala namang kamalay-malay si Sarah na ito pala nagpatanggal sa kanya sa scholarship. Nilapitan ito ng Ginang at bineso-beso. Naiilang namang sumagot si Sarah. Good evening po, Mrs. Gutierrez. Kabadong bati ni Sarah. Sa kalagitnaan naman ng usapan ay biglang sumulpot ang isang matanda na pawang ang edad ay nasa 40s. Sarah? Ikaw ba yan? Kulat na tanong ng matandang lalaki. Hindi naman malaman ni Sarah ang nararamdaman ngayon dahil alam niya sa sarili niyang kilala niyang matanda. Ngumisi na lamang si Sarah, bagkos sa ibinaling sa ibang atensyon. Bigla namang nagsalita si Anthony. Do you know Mr. Chong's son, Sarah? Sa tanong na yon ay muling lumingon ang dalaga sa matanda. Hindi niya ito makakalimutan. Kahit na paulit-ulit niya na itong ibinaon sa limot, kailanman na hindi na mawawala ang masamang alaala na yon sa kanyang buong sistema. Merong mapagmataas na tiyahin si Sarah at dito ay nagkaroon sila ng malaking utang. Bilang kabayaran ay kailangan niyang pagdaanan ng matinding bangungot ng buhay niya. Nagkagusto sa kanya dati ang matanda at dahil kilala sa sugal ang tiyahin, ay nagkakilala sila roon ni Mr. Chongson. Kailangan makipag-live-in ni Sarah sa matandang lalaki, kapalit ng malaking halaga na ibibigay ng matanda sa kanyang tiya at bukod doon ay absuelto na si Sarah sa mga pagkakautang nila. Ilang buwan din silang nagkasama ng matanda sa iisang bubong at ginawang parausan. Siya rin ang naging dahilan kung bakit naghiwalay sina Ginoong Chongson at ang kanyang asawa. Dala ng matinding kahirapan at pangangailangan ay kailangan ni Sarah na pagdaanan lahat ng ito. Kailangan niyang lunukin ang sariling dangal at puri at kalimutan na may natitira pang hustisya para sa kanilang mga mahihirap. Naluluha na sa kaba si Sarah sa mga oras na ito. Natatakot siya na anumang oras ngayon ay sasabihin ng matanda ang naging relasyon nila na hindi niya nasabi kay Anthony. Sarah, parang gulat na gulat ka. Huwag mo sabihin na kalimutan mo na kaagad ako. It's been a year, Sarah. Nakangising sabi ni Ginoong Chongson habang malagkit na pinagmamasa ng kabuuan ng dalaga. Gusto naman sana magsalita ni Sarah para idepensa ang sarili sa sitwasyon, ngunit naunahan siya ng takot at kaba
na baka mahusgahan agad siya ng mga mayayamang nakapaligid sa kanya at isa na doon si Anthony. Natatakot siyang mahusgahan ni Anthony. Anthony, gusto ko na umuwi. I'm sorry. Hindi na nagpapigil pa si Sarah, tuluyan nang umalis sa lugar. Alam niya hindi para sa kanya ang party na yon. Hindi para sa katulad niyang mahirap. Naging desperada na naman siya para mapunan muli ang pangangailangan niya. At ito ang naging pagkakamali niya dati na ayaw niya nang maulit muli. Naging padalos-dalos sa mga desisyon kesa panindigan at harapin kung ano ang tama. Sa isip ni Sarah ay wala nga siguro siyang karapatang maging abogado. Hindi na babagay sa kanyang propesyon na yon. Wala siyang paninindigan at laging kumakapit sa patalim. Dahil sa pagkakataon na to, ay siya na mismong humusga sa kanyang sarili. Samantala, sa mansyon ng mga Gutierrez na iwan ang nag-aalalang si Anthony. Iho, Anthony, nobya mo ba yon? Muling lumingon sa kanya ang binata. Yes, diretsa nitong sagot. Malakas na tumawa si Mr. Chongson na ipinagtaka ng mag-ina. You better stay yourself out of her. You don't know her, Anthony. You don't know her. Ihiling-iling na nagpahayag ng kanyang nalalaman si Ginoong Chongson. Tila isang pagbabanta para sa binata at pagpapaalala na ang relasyon niya sa dalaga ay isang pagkakamali. Dahil mahal ni Anthony si Sarah ay minarapat niya nang magtanong sa matanda kung bakit gano'n ang trato niya sa nobya. Why? Do you know her, Mr. Chongson? Muling tumawa ang matandang lalaki. Hindi lang kilala, Anthony. Kilalang kilala. Nagtaas naman ang kilay si Ginang Gutierrez at halatang dismayadong itsura. What do you know about her? Tanong naman ang ginang. Si Sarah Suarez ay dati ko nang naka-live-in. Simula pa lang inabigla ng kinabahan si Anthony. Ayaw man niyang mag-usisa pa ay may kung anumang nag-uudyok sa kanya na malaman ang sinasabi ng matandang ito tungkol sa kanyang nobya. Live-in? Nanlalaki ang mga mata ng ginang na nagtanong. Yes, and she's the reason why my wife and I got separated. But she's good, ha? Kaya nga binansagan siyang girl of all men. Magaling siya sa lahat ng bagay. Napatingin si Ginang Gutierrez sa anak na ngayon ay tila nanlulumo sa nalaman. Hindi siya makapaniwala sa narinig, ngunit mas gusto pa rin niya na mismo sa nobya magmula ang katotohanan. Kaya if I were you, Anthony, let go of her. She doesn't deserve you. She's a social climber and a gold digger. Masisira lamang ang buhay mo sa babaeng yon. Sayang ang future mo dahil panigurado namang magiging abogado ka na talaga. Masasaktan ka lang, iho. Matapos ng tagpong yon ay nauna nang nilisan ni Ginoong Chongson ang lugar at naiwan na lamang doon ang mag-ina. Samantala ay umiiyak pa rin si Sarah na nakasubsob sa kanyang kama. Ramdam ito ng kapatid niya kaya niyakap siya ni Sarah. Ate, kung ano man yan, nandito lang ako. Kami ni nanay. Pwede kang magkwento sa akin. Huwag mong buhatin lahat, ate, nandito naman ako. Pwede naman kitang hatian kung hindi mo na talaga kaya. Mahigpit na nakayakap si Isabel sa likod ng kapatid na wala pa ring tigil sa pag-iyak. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Isabel. Ayoko madismaya si nanay. Ayoko mag-alala siya. Hindi ko na alam, Isabel. Hindi ko na alam. Pumalikwas si Sarah at saka humarap sa kapatid. Namugto ng mga mata at punong-puno ng mga luha. Isabel, natanggalan ako ng scholarship. Hindi na ako makakapagpatuloy sa pag-aabogado. Mawawala ng mga pangarap ko para sa inyo ni nanay. Wala na akong pag-asa, Isabel. Hindi ko na alam. Muli siyang niyakap ng kapatid at saka tinapik-tapik ang likod. Gustong mag-usisa ni Isabel, ngunit sa ngayon, ang tanging magagawa muna lamang niya ay ang makinig at wag nang dagdagan pa ang dalahin ng kapatid. Nang malaman ito ni Isabel ay minarapat nilang hindi na muna ipaalam sa ina. Hindi pa handa si Sarah sa mararamdaman at magiging reaksyon ng ina. Hindi pa siya handang tanggapin ang katotohanan at harapin ang mga pagbabago. Hindi na rin naman nagpakita pa si Sarah sa law school na pinapasukan. Wala na rin namang saysay para sa kanya kung ipipilit pa niya ang sarili doon. Nakailang tangka na rin si Anthony na tawagan ng dalaga
Ngunit dahil sa tindi ng hiya na natamo buhat noong gabi sa party, ay wala na siyang mukha pa na maihaharap sa lalaki. Ilang araw na nakalipas, ngunit hindi pa rin pinapaalam ni Isabel at Sarah ang tunay nang nangyari sa ina. Alam ng matanda na umalis ng bahay si Sarah na buong pag-aakala ay sa eskwelahan ng tungo. Ngunit abala na pala ito sa pag-a-apply at paghahanap ng trabaho. Sa isang pagkakataon na nagpapahinga si Sarah sa may harapan ng simbahan at pagod na nakaupo sa bench ay natagpuan siya ni Anthony. Sarah, napatigil sa pag-inom ng tubig ang dalaga at saka umangat ang tingin kay Anthony. Aalis na sana si Sarah nang pigilan siya ni Anthony. Bakit ka ba nagtatago? Bakit hindi ka na pumapasok? Ni hindi mo man lang sinasagot ang mga tawag ko. Diretsong tanong ni Anthony. Sa isip ni Sarah, bakit nga ba siya paulit-ulit natatakbo at tatakas? Mas mabuti na harapin na lamang ito para matapos na. Para saan pa, Anthony? Nawala na sa akin ang lahat. At alam kong alam mo na rin ang lahat. Ano pang dahilan para magpakita ako sa'yo? Pinapatunayan mo lang ang tunay sinasabi ni Ginoong Chongson. Hindi ako naniniwala sa kanya. Sa'yo lang ako maniniwala. Sarah, sa'yo lang. Naglabas ang isang mabigat na ngisi ang dalaga. Kung magsisinungaling ako, hindi ko na rin inilayo ang aking sarili sa mga abogado at nagpapatupad ng batas na bumibili ng dangal. Tunay ang sinasabi ni Mr. Chongson. Isa akong bayaran at parausan. Kapalit ng kabayaran sa utang. Hindi ako malinis, Anthony. Isa akong maruming babae. Bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit? Matatanggap mo ba ako kung sinabi ko sa'yo? Magkakaroon ka ba ng lakas ng loob na ipakilala ako sa pamilya mo kung sinabi ko sa'yo? Maipagmamalaki mo ba ako kung sinabi ko sa'yo? Di ba hindi naman? Ngayon kung mahal mo talaga ako at kung tunay ang prinsipyo mo, ngayong alam mo na, handa ka pa rin bang ipaglaban ako? Matalino at mabilis mag-isip si Anthony, ngunit ngayon ay tila natigilan siya. Ngayong nalaman niyang katotohanan sa mismong bibig ni Sarah, ay pawang bigla siyang naguluhan. Kung ipaglalaban niya si Sarah, masisira ang reputasyon ng kanyang pamilya at siguradong itatakwil siya ng mga ito. Kung hihiwalayan naman niya ang dalaga, matutupad niya ang kanyang pangarap na maging abogado na kailanman ay hindi na makakamit ng dalaga. Tila blanco ang isip ngayon ni Anthony. Matyagang naghihintay si Sarah sa kanyang sagot. Ano? Bakit parang natameme ka? Nasaan ang sinasabi mong prinsipyo? Madalino ka, Anthony. At kahit hindi ka pa nagbibitaw ng sagot, alam ko nang isasagot mo kaya wag mo nang dayain ang sarili mo. Siguro nga, mas mabuti pang kalimutan na lamang natin ang isa't isa. I'm sorry, Sarah. I'm sorry. Sabay tumalikod na ang lalaki at iniwan na ang lugar. Tuluyan ang tumulo ang mga luha ni Sarah, ngunit mabilis niya rin itong pinunasan. Tama ako. Puro kasinungalingan lamang ang sinabi mo sa akin. Sana pala hindi na ako naniwala sa'yo o hindi na lamang kita nakilala. Wala ka rin pinagkaiba sa mga mayayamang kakilala ko. Nagsisisi ako at nakilala pa kita. Hindi na muli pang nagparamdam si Anthony simula ng araw na yon. Aminado si Sarah na minahal niyan talagang si Anthony. Ngunit masakit man para sa dalaga na kalimutan ng lalaki, ay ito lamang ang tanging paraan para makipagsimula muli siya ng bagong buhay. Sa kabilang banda ay pauwi na sina Sarah at masaya sanang ibabalita kay Isabel na natanggap na siya sa trabaho. Aaminin na rin sana nila ang mga nangyari sa ina para hindi na ito nag-aalala pa. Ngunit isang tawag ang gumimbal sa mundo ni Sarah. Ate, nasan ka na? Umuwi ka na, ate, si nanay. Humahagulhol sa iyak si Isabel sa kabilang linya. Nang marinig iyon ay nakaramdam ng matinding kaba sa puso si Sarah. Kulang na lamang ay papaliparin niya sa driver ang sinasakyang jeep para lamang makauwi ka agad. Ilang sandali pa ay bumungad kay Sarah ang kanilang bahay na pinagkukumpulan ng maraming tao. Kabado niyang inihakbang ang mga paa patungo sa tirahan. Hinawi niya ang mga taong nasa daan at hindi na alintana kung may masaktan man siya.
Padaanin niyo ako. Sigaw ni Sarah sa mga taong nakaharang sa daan. Inay, Sabel, nandito na ako. Nasaan kayo? Nang mariting niyang loob ay tila nagdilim ng mukha ni Sarah sa nakita. Nakatuwid na ang mga paa ng kanyang ina habang tinatakloban na ng kumot ng mga tao sa punerarya na naroroon. Hindi niya malaman ang nararamdaman. Niwala ng luha ang gustong tumulo mula sa kanyang mga mata. Mabilis siyang nilapitan ng kapatid na si Sabel na labis na umiiyak. Ate, si nanay. Wala na si nanay. Nawala na lahat kay Sarah. Unti-unti na siyang nauupos na parang isang kandila. Nakatitig na lamang siya sa ina na puno ng pagsisisi. Tila gusto nang bumigay ng kanyang puso at isipan. Hinang-hina na ang kanyang katawan. Nawala na nag-iisang dahilan para lumaban siya sa buhay. Nang bumalik sa ulirat ay agad siyang lumapit sa ina at pinigilan ng mga tauhan na naroroon. Anong ginagawa niyo? Saglit lang. Parang nababaliw si Sarah. Lumapit siya sa ina at hinawakan ang mukha nito. Inay, nandito na ako. Gumising ka na, may dala akong pansit oh. Di ba request mo sa akin to kahapon? Halika na, kumain na tayo. Bumangon ka na riyan. Kahit ano pang sabihin at gawin ni Sarah, kailanman na hindi na nila makakasama pang ina. Ate, tama na. Tanggapin na natin. Wala na si nanay. Hindi siya pwedeng mawala, Sabel. Hindi pa ako nagiging abogado. Nay naman, bumangon ka riyan, pakiusap. Marami pa akong ikukwento sa'yo. Pakiusap na yo. Huwag ka namang ganyan. Hindi naman ito kakayanin ni Sabel, Nay. Tuluyan ang humagulhol sa iyak si Sarah. Punong-puno ng hinagpis, puot at pagsisisi ang nararamdaman niya ng dalaga. Ni hindi man lamang niya nasabi sa ina ang katotohanan bago ito bawian ng buhay. Ni wala man lamang siyang nagawa para ipa-ospital ang ina. Maging ang Diyos ay kine-question niya na kung bakit sila naging mahirap. Kung bakit sila kailangang pagkaitan ng pangarap. Hirap na hirap ng kalooban ni Sarah. Hindi niya na alam kung paano pa makakapagsimulang muli. Nasa kanyang buong responsibilidad ngayon, kaya hindi siya pwedeng bumitaw dahil may umaasa pa sa kanya, ang kanyang kapatid na si Sabel. Sa isip niya, kung hindi niya sana sinagot ang sulat noon ni Anthony at kung hindi nito binigyan ng pagkakataon ng binata, di sana'y maliwanag pa rin ang mga pangarap niya para sa pamilya. Ngunit nangyari na ang nangyari. Kahit ilang beses pa niyang sisihin ang sarili, kailanman ang hindi na rin naman ito maibabalik ang buhay ng kanyang ina. Nagsimula ng panibagong buhay sina Sabel at Sarah. Natanggap din sa isang pabrika si Sarah bilang isang factory worker. Isang araw ay hindi nakapasok si Sarah dahil sa madalas na pagkahilo niya at pagsusuka. Nagtataka na rin si Sabel kung kaya't sinabihan niyang kapatid na gumamit ng pregnancy test. Nang makabili si Sabel ay pinagamit kaagad ito kay Sarah. Hanggang sa makalawang subok ay iisa lamang ang naging resulta. Buntis si Sarah. At alam niya sa kanyang sarili na si Anthony ang ama. Wala naman siyang ibang nakakasama at nakakasiping maliban kay Anthony. Nang malaman ito ay minarapat niyang hindi na lamang ipaalam sa binata dahil paniguradong hindi niya ito tatanggapin. Kaya iniraos na lamang niya ito na mag-isa kasama ang kapatid. 8 taon na ngayon ang bata na tulad ng ama na matalino at matalas ang isip. Unti-unti na rin nakakabawi si Sarah kahit na madalas pa rin silang nagigipit. Mababa lang naman kasi ang sweldo ng mga pabrika kaya pinagkakasya na lamang nila ang kakarampot na kinikita. Hindi na rin nakabalik sa pag-aaral si Sabel at ngayon ay namamasukan na lamang bilang kasambahay at nagtitinda ng merienda pandagdag sa kanilang mga gastusin. Pagka-uwi ni Sarah galing trabaho ay aligaga siya at hindi mapakali. Napansin naman agad ito ni Sabel kaya nag-usisa na ito. Ate, may problema ba? Nalaman ng employer ko na pineke ko yung biodata ko eh. Talaga? Paano yon? Anong mangyayari? Makukulong ka ba? Nag-aalalang tanong ng kapatid. Kailangang pikian ni Sarah ang kanyang tunay na pagkatao sa kanyang employer para matanggap siya sa trabaho. Bawal lang may anak kaya pinalabas niyang single siya dahil para sa may-ari malaking balakid sa trabaho kapag may anak na dahilan lagi ng mga ina para umabsent sa trabaho. Nung unay pinapagawa ko ng incident report pero hindi nila ako maaaring ipakulong ng dahil lamang doon.
Kahit papaano may alam pa rin naman ako sa batas. Mababaw na dahilan to para sa dole. Matagal na sa pinagtatrabahuhan si Sarah. Ngayon ay nahalungkat at nalaman ng employer na nagsinungaling ito sa kanyang pagkakakilanlan. Dahil mababaw ang dahilan at walang laban ng employer para tanggalin sa trabaho si Sarah, ay pinalabas na lamang ng mga ito na nagnakaw ang dalaga. Sa kabilang banda ay bumalik muli lahat ng ito sa alaala ni Anthony nang muling marinig ang ngalan ng kanyang dating nobya. Ano nga ulit ang pangalan mo, iho? Tanong ni Attorney Anthony sa batang lalaki. Alvin po, ako po si Alvin. Sagot naman ng bata. Pinagmasdan nito ng mabuti ni Anthony na tila nakikita niya ang sarili sa bata. Maging mga mata nito ay kuhang-kuha na sa kanya. Saan nakakulong ang nanay mo? Maaari mo ba akong samahan? Maraming nangyari kina Anthony at Sarah sa nakaraan. Maaaring bata pa at mapusok pa sila noon. Ngunit hindi maitatanggi ni Anthony na hanggang ngayon ay mahal pa rin niya ang dalaga. At tunay ang nararamdaman niya dati kay Sarah. Nagpaalam na si Anthony sa mga kasama upang bigyan ng panahon ng batang nagsusumamo ngayon sa kanyang harapan. Gusto rin niyang malaman kung ang tinutukoy ba ng bata ay ang dati niyang nobya na si Sarah. Nang marating nilang kulungan na pinamamalagian ni Sarah, ay doon napatunayan ni Anthony na ito nga si Sarah. Si Sarah ang ina ng bata na dati niyang nobya na ngayon ay nakakulong na. Miss Suarez, may dalaw ka! Pansamantala nilang pinalabas si Sarah. Nang makita ang anak ay agad niya itong niyakap. Nanay, miss na po kita! Umiiyak na sambit ng batang lalaki. Sobrang namimiss na rin kita, anak. Sino kasama mo? Nasaan ang Tia Isabel mo? Minarapat ni Anthony na hindi na muna magpakita kay Sarah nang biglang hinila ng bata ang kanyang mga kamay papalapit sa kanyang ina. Nanay, may kasama po akong abogado. Siya pong tutulong sa atin. Makakalaya ka na, nanay. Hindi naman makagalaw si Sarah, ni hindi niya maibuka ang kanyang bibig sa nakikita. Iginala niyang paningin sa buong postura ni Anthony. Isa na nga itong ganap na abogado, ngunit pilit pa rin pinipigilan ni Sarah na lumagpak ang kanyang mga luha. Alvin, halika rito. Utos niya sa bata na matalim pa rin nakatitig sa lalaki. Mabilis na sumunod ang bata sa ina. Nay, mag-usap na po kayo. Sabi ni attorney, tutulungan daw po niya tayo. Tutulungan ka niya, Nay. Lumuhad si Sarah upang mapantayan ang bata. Alvin, hindi ba kabilin-bilinan ko sa'yo na wag kang sasama o makikipag-usapan lamang sa hindi mo kilala? Nasaan ang Tia Isabel mo? Bakit kanya hinayaang lumabas at sumama kung kani-kanino? Galit na sabi ng ina. Pero inay, wala po si Tia Isabel. Wala po siyang kasalanan dito. Ako lang pong nagpumilit na makausap si attorney dahil gustong-gusto ko na po kayong makalaya. Gusto ko na po kayong makasama, Nay. Nahabag lalo si Sarah sa sinabi ng kanya anak. Maging siya ay gustong-gusto na rin makapiling ang anak. Wala naman ding masama kung pagbibigyan niya ang hiling ng bata. Tumayo si Sarah at saka kinausap si Anthony. Pagbibigyan kong hiling ng aking anak. Hindi mo kailangang maawa. Gawin mo lang ang trabaho mo. Matapang na sabi ni Sarah at naupo na silang pareho. Nakatitig pa rin si Anthony sa babae. Maaaring malaking ipinagbago ni Sarah sa panlabas ng kaanyuan pero hindi pa rin maikukubli nito ang angkin pa rin ganda at taglay na kaakit-akit na itsura. Tititigan mo lang ba ako, Attorney Anthony Gutierrez? May diin itong sabi. Sorry. Okay. Mukhang hindi ka naman sigurado sa ginagawa mo, Attorney. Humanap ka na lang ng ibang kliyente. Tatayo na sana si Sarah nang hinawakan ito ng mahigpit ni Anthony upang pigilan. Sarah, please stay! Pagmamakaawa ni Anthony sa dating nobya. I want to help you. Let me help you. Gusto kong maging abogado mo. Hayaan mong tulungan kita. Nagkaroon man ng hindi maayos sa paghiwalay sa nakaraan ay nangingibabaw pa rin ang pagmamahal ng binata sa dating nobya. Dahil mula na maghiwalay sila ay hindi naman ito nagbago. Walang oras na hindi niya naaalala si Sarah. Walang oras na hindi iniisip ang mga naging desisyon kung tama ba o mali na hiniwalayan niya ang dalaga at hindi paglaban nito. Kung noon ay laging napapahamak si Sarah sa tuwing kakapit siya sa patilim, ngayon ay handa na muli siyang kumapit dito dahil buo na ang loob niya ngayon na maipanalo siya sa pagkakataong ito. Si Attorney Anthony Gutierrez na ang tumayong abogado ni Sarah. 2 kasong kinahaharap niya.
Naikwento na lahat ng babae sa kanyang mga nangyari at nang malaman ni Anthony ang lahat, ay nanindigan kaagad siyang wala ngang kasalanan ng dalaga. Na inosente ito at hindi nito magagawang magnakaw. Nang magsimula ng paglilitis, sobrang kabang naramdaman ni Sarah, pero kasama niya si Anthony at pilit pinapalakas ang loob ng dating nobya. Mr. Gonzales, maaari mo bang isalaysay sa hukumang ito ang ginawang pagnanakaw ng akusadong si Ginang Sara Suarez? Tanong ng abogado ng employer. Nang mag-iimbentaryo na ang aking inventory team ay napansin nilang may ilang mamahaling mga gamit ang kulang. Pinatawag ko kaagad ang aking mga IT upang i-check ang mga CCTVs at doon ay napatunayang si Sarah ang kumukuha at nagnanakaw ng aming mga gamit na yon. Nakasaad din ho dyan na inaamin niya sa amin na pineke niya lahat ng kanyang impormasyon at dokumento para lamang makapasok sa aming pabrika. Maaari niyo bang ituro, Mr. Gonzales, ang tinutukoy niyong nagnakaw ng inyong mga produkto sa inyong pabrika? Walang pag-aalinlang itinuro ni Mr. Gonzales ang walang kalaban-laban na si Sarah. Sinungaling! Hindi totoo ang sinasabi nila, Your Honor! Hindi totoo ang sinasabi nila! Alam ni Sarah sa kanyang sarili na hindi siya nagnakaw. Oo, pineke niya ang kanyang mga dokumento, pero kailanman na hindi niya magagawang buhayin at pakainin ang kanyang anak na galing sa nakaw. Mabilis na umapela si Sarah, ngunit hindi rin ito pinakinggan. Ginang Sara Suarez, maaari mo bang ikwento ang iyong angulo para mapatunayang hindi ka nagnakaw? Anong mga ipinagawa sa'yo ng may-ari para itago nilang katotohanan ng lahat ng ito ay set up lamang? Araw yun ng Biyernes. Inventory day. Hindi naman talaga ako nag-inventory pero nagtaka ako kung bakit sa akin na pinasa ang gawain yon. Bago ako pumasok sa loob ay pinatawag ako ni Sir Delphine, manager namin. Inutusan niya akong kumuha ng ilang mga mamahaling mga pabango bago magbilang. Ang sabi pa niya ay ipapatest muna ang ibang sample. Hindi naman sumagi sa isip ko na may masamang binabalak si Sir kaya sumunod na lamang ako. Tapos bago umuwi ay chinek na ng gwardiya ang mga gamit namin bago lumabas. Nagulat na lang ako nang buksan ng gwardiya ang aking bag at doon nakalagay ang mga pinakuha sa akin ng aming manager. Pinakuha, hindi kinuha. Matapang na paglalahat ni Sarah. Kinakabahan ngunit kailangan niyang patunayan na inosente siya at wala siyang ginawang kasalanan. Base sa profile mo ay nag-aral ka ng pagkaabogasya ng ilang buwan lamang, tama? Nagumpisa ng mamersonal ang abogado ng employer. Tama. At kahit paano ay may alam ka rin naman sa batas, tama? Huminga ng malalim si Sarah. Tama. Kung tama lahat ng mga sinabi mo, bakit hindi mo naramdaman o natunugan man lamang na may masamang plano si Mr. Delphine? Gaya ng sinasabi mo bagkus ay sinunod mo pa rin ito. Your Honor, the question is too personal. Sigaw ni Attorney Anthony. Sustain! Utos ng judge at saka nagpatuloy na muli sa pagtatanong ang abogado. Imposibleng wala kang kutob, Ginang Sarah. Bakit mo pa rin piniling sundin si Mr. Delphine? Naghalo-halo ng emosyon ni Sarah. Sa tuwing nauungkat ang kanyang nakaraan ay wala siyang ibang naaalala kundi ang kanyang ina at ang mga mapait na nangyari sa kanya. Gusto niyang sumagot ngunit nanginginig na ang kanyang mga kamay sa galit. Your Honor, masyado ng personal ang mga katanungan niya sa kliyente ko. May karapatan si Ginang Sarah na hindi ito sagutin. Gagawin lahat ni Anthony para kay Sarah. Mapatunayan lamang ito na walang sala. Sa pagdinig ng kaso ay tila nawawala na ng pag-asa si Sarah pero matapang pa rin nanindigan si Anthony. Trust me, Sarah. Alam kong matagal nang nawala ang tiwala mo sa akin. Pero sa pagkakataong to'y sinisigurado ko sa iyo na handa na kitang ipaglaban. Gagawin kong lahat ng aking makakaya para linisin ang pangalan mo. Magtiwala ka lang. Unti-unti nang nawawalan ng pag-asa si Sarah. Batid ng binata na mahirap na muling ibalik ang tiwala ng dalaga sa kanya. Ngunit ngayon ay handa niya nang gawin ang lahat para dito. I trust you. Para sa anak ko. Mga katagang tanging nabanggit ni Sarah. Panibagong araw na muli ng paglilitis at ngayon ay handa na muling magsalita ang dalang testigo ng kanyang employer. Kapag naglahad pa ito ng mga testimonya na makakapagpadiin palalo kay Sarah, ay maaaring ikatatalo na nila ang kaso. Binabawi ko na pong testimonya ko. Umingay ang buong silid at sa gulat, nagbulungan ang mga tao. Ang nangihinang si Sarah ay tila nakabawi na muli ng lakas na narinig. Patawad, Sarah. Ngunit hindi ako pinapatulog ng aking konsensya.
Wala ho siyang kasalanan, Your Honor. Napag-utusan lang po ako na magsiwalat ng kasinungalingan para idiin si Sarah. Ang totoo ay set up lamang po ang lahat. Wala ho talaga siyang ninakaw. Na kahit na ano. Humawak ng mahigpit si Anthony sa mga kamay ni Sarah. Lumingon din dito ang babae sabay lagpak ng kanyang mga luha. Dahil sa nagbagong testimonya ng testigo, ay malinaw lamang na absuelto na si Sarah. Matapos dinggin ang bawat panig ay hinatulan ng mababang hukuman na walang sala si Sarah sa 2 kasong inilatag sa kanya. Higit na pinaniwalaan ng korte ang malinaw at matuwid na testimonya ni Sarah, lalo pa nang bumaligtad na ang nag-iisang testigo ng kabilang partido. This court find the accused, Sarah Suarez, not guilty beyond reasonable doubt for the crime of falsification of documents and theft. Walang mapagsidla ng sobrang saya na nararamdaman ngayon ni Sarah at Anthony. Thank you. Maluhalo ang sabi ni Sarah. That's my responsibility. Nakangiti namang tugon ng binata. Magkasabay na silang umalis sa korte at inihatid na ni Anthony si Sarah sa kanilang bahay. Nang makarating ay sumandaling natahimik ang dalawa sa loob ng sasakyan. Sarah! Tawag ni Anthony. Can we talk about him? Napahinga naman ng malalim si Sarah. Him? Alvin! Anong gusto mong malaman tungkol sa kanya? Malumanay na tanong ni Sarah. Sa isip niya, marahil ay ito na nga siguro ang tamang panahon para malaman ni Anthony ang totoo, na anak niya si Alvin. Is he my son? Natahimik sandali si Sarah upang hanapin kung saan huhugot ng lakas ang loob upang umamin sa lalaki. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong oo? DNA test will not going to lie. Una ko pa lang siya makita, I felt something na parang gaan ang loob ko sa bata. Lalo na nang malaman kong ikaw ang nanay niya. Mas lumakas ang kutob ko. Kaya Sarah, please tell me the truth. Nagbunga ba ang nangyari sa atin sa library? Matagal na rin nagtatago, tumatakbo si Sarah para takasan ang katotohanan. Kung ang mga ina at ama ay kayang mabuhay na walang katuwang, ang mga anak naman ay may karapatang mabuhay ng may ama at ina. Ayaw na niyang pati ito ay ipagkakait pa niya sa kanyang anak. Oo, anak mo siya. Ikaw ang ama ni Alvin. Pinili kong hindi ka nahabulin nung malaman kong buntis ako. Para saan pa? Masama na rin naman ang tingin mo sa akin ng mga panahong yon. Sira na rin naman ang buhay ko. Bakit ka pa aayusin? Para saan pa? Kahit naman malaman mo, hindi mo pa rin naman ako papanagutan dahil sa pangarap mo. Wasak na wasak ako noon, Anthony. Hindi ko naman ginusto ang mga nangyari sa akin. Ni hindi mo man lamang pinakinggan ang mga paliwanag ko para idepensa man lang ang sarili ko. Wala pa man akong testimonya pero hinusgahan niyo na ako. Malaking pagkakautang namin sa aking tiyahin kaya wala akong choice kundi sumunod sa gusto niya bilang kabayaran sa aming mga utang. Pumayag akong makipag-live-in sa matandang yon dahil walang-wala na kami. Ni wala kaming ibang malalapitan pa. Ni dangal at puri ko'y kinalimutan ko na. Ibinaon ko na lahat sa limot na hanggang ngayon ay dinadalaw pa rin ako sa aking pagtulog. Nang magkaroon ako ng pagkakataon na lumaya sa matanda na yon at sa aking tiyahin, lumayo kami ni nanay at ng aking kapatid na si Isabel. Nag-aral ako ng mabuti. Ginawa ko ang lahat para magbago at makuha ko ng scholarship. Ginawa ko ang lahat, Anthony. Pero hindi pa pala yun sapat. Hindi ko inisip na may isang bagay pa pala na makakapagpabago ng aking mithiin. At kailanman ay hindi ito sumagi sa aking isip. Yun ay ang pag-ibig. Kahit na anong lakas mo, kahit na anong tibay mo, kapag pag-ibig nang tumama sa'yo, matitiklop ka pa rin ng ganong kabilis. At ikaw ang nagpatiklop sa akin, Anthony. Nagdahil sa pagmamahal ko sa'yo, nabago ang lahat. Nawala lahat sa plano. Tinanggalan ako ng scholarship nang hindi makatarungan at walang sapat na dahilan. Hanggang sa namatay si nanay. Ay nag-iisang dahilan kung bakit. Kung bakit ang tayog-tayog ng mga pangarap ko. Kumuho lahat nang mawala siya. Nawala na ako ng pag-asa. Pero kung susuko ako, kawawa naman ang anak ko. Kaya nagpatuloy ako at lumaban. Lumaban mag-isa para sa anak ko. Hindi na napigilan pa ni Sarah ang maglabas ng kanyang saloobin para sa binata.
Sapat na ang mga pinagdadaanan niya para malaman ni Anthony ang tunay nitong katauhan at kung bakit niya nagawa ang mga maling desisyon noon na nahusgahan niya kaagad. Wala kang kasalanan. At yun ang panghahamak sa iyo kanina ng abogado tungkol sa pagkatao mo. Hindi yun totoo. You are the bravest lawyer na nakilala ko. Kung tutuusin, mas karapat dapat ka pa nga kaysa sa akin. I couldn't say anything but to express my gratitude and happiness na nakita ulit kita. Katulad mo, nawalan rin ako ng dahilan sa mga ginagawa ko. Paulit-ulit akong bumagsak at hinamak ng marami dahil hindi na raw ako effective na lawyer. Maging si Mommy, kinalaban ko na rin. I found out na siyang nag-utos kay Mrs. Hernandez na ibagsak at tanggal ng scholarship. I even blamed myself kasi hindi man lamang kita binigyan ng pagkakataon na i-depensa ang sarili mo. Naniwala ka agad ako sa kung anong naririnig ng tenga ko, kaya't maging ang tunog ng puso mo ay hindi ko na narinig. Nang malaman ko yan ay umalis na ako sa bahay dahil sa sobrang galit. At ngayon na nakita na kita muli, kasamang anak ko. Hindi ko nahahayaan pang mawalay pa ulit kayo. Mahal na mahal kita, Sarah. Kayo ng anak ko. Imbes na magmatigas pa ay maluwag na itong tinanggap ni Sarah. Marami na rin silang pinagdaanan at nalampasan. Sa kabila ng mga masasamang nangyari ay mangingibabaw pa rin ang pagkakapatawaran. Sabay na silang bumaba sa sasakyan at saka nagtungo na sa kanilang bahay. Pagkakatokan mabilis nitong binuksan ni Alvin. Nanay! Mabilis na yumakap si Alvin sa ina. Damang-dama ni Sarah ang naging pangungulila ng anak. Sinulit niya ang mga yakap na iyon na matagal niya nang tiniis. Sabi ko sa'yo, nanay, magaling yan si Attorney Anthony. Idol ko na siya ngayon. Ikaw talaga. Ginulugulo ni Sarah ang buhok ng anak at saka bumaling ng tingin kay Isabel. Ate! Sinungga ba niya kaagad ng isang mahigpit na yakap ang kapatid? Ate, salamat sa Diyos at nakalaya ka na. Umiiyak na sabi ni Isabel. Maraming salamat din sa'yo dahil hindi mo pinabayaan si Alvin. Marami na akong utang sa'yo. Hayaan mo't makakabawi rin ako sa bunsong kapatid ko. Napatingin naman si Isabel kay Attorney Anthony. Attorney, maraming salamat ho. Makakabawi rin ho kami sa iyo. Walang anuman. Responsibilidad kong ipagtanggol ang taong mahal ko. Nanlaki naman ang mga mata ni Isabel at ni Alvin sa sinabing iyon ni Anthony. Lumapit si Sarah sa anak. Alvin, si Attorney Anthony. Siya ang tatay mo. Nagtatakang nakatingin ang bata. Tila hindi nauunawaan ang nangyayari. Palaisipan sa kanyang sinabi ng ina. Maging si Isabel ay hindi rin makapaniwala. Batid niyang naging magkasintahan ng dalawa, ngunit mula noon ay hindi na nagkwento pang kapatid sa kanya. Alvin, anak, halika. Halika kay tatay. Lumuhod na rin si Anthony upang mapantayan ang anak. Maaaring hindi mo pa maunawaan ang lubos sa ngayon. Pero ako ang tatay mo. Naging magkasintahan kami ng nanay mo. At ikaw ang naging bunga ng aming pagmamahalan. Masaya ako makilala ka, anak. Aking anak. Sabi nga nila ang lukso ng dugo ay nararamdaman sa isang tao na kahit matagal silang nagkahiwalay, ay may kung ano pa rin sa kanilang pakiramdam na nagpapahiwatig ng kagaanan ng loob at malalim na koneksyon sa isa't isa. Ganito ang nararamdaman ng bata kay Anthony. Hindi na ito nagdalawang isipan na yakapin ng ama at bigyan ng isang malagkit na halik. Tatay, masaya po ako at kayo ang tatay ko. Tila may kumurot naman sa puso ni Anthony sa binigkas ng anak. Sa kabila ng mga nangyari, ng mga maling desisyon at mga pagsisisi, ay nangingibabaw pa rin ang hustisya sa batas ng hukom at sa batas ng pag-ibig. Tunay na ang kahirapan ay hadlang sa katarungan at kalayaan. Ilang beses nasubok ang pagkatao ni Sarah, ngunit nanatili siyang matatag dahil sa anak. Ilang beses niya nang sinukuan ng buhay, ngunit nagpapatuloy pa rin siya dahil sa anak. Nagkaroon na ng pagkakataon si Anthony mailayo ang kanyang sariling pamilya sa magulong pamumuhay sa kanilang lugar. Ibinigay niya ang mga pangangailangan ng mag-ina, gaya ng komportableng tirahan at mga material na bagay. Bilang ama, gagawin niyang lahat para sa kanyang pamilya. Binawi niya ang mga taong nasayang na dapat ay siya ang tagaprotekta ng mag-ina sa mga dumadating na matinding pagsubok sa buhay nila. Sarah, thank you. Para saan? Dahil sa isa pang pagkakataon. Karapatan mo yon. Marami na ako hindi na ibigay sa anak natin.
Pati ba naman na makilala at makasama ang kanyang amay pagkakait ko pa? Kahit pa, alam ko hindi naging madali sa'yo ang mga nangyari sa nakaraan. Ako na inaasahan mo nag-iisang tutulong at poprotekta sa'yo ay hinusgahan ka pa. Pinagsisisihan ko yan, Sarah. At habang buhay akong babawi sa'yo. Sa inyo ng anak ko. Hindi mo naman kailangang bumawi. Sapat na yung paninindigan mo. Pati hindi natin kailangan pang ungkatin ng nakaraan. Ang mahalaga ay ngayon na magkakasama na tayo. Nandito ka na para sa amin ni Alvin. I love you, Sarah. Let's get married. Maraming pinagdaan ng lubak at pagsubok. Lumihis ang landas at naligaw. Nadapa at natisod. Ngunit magpaganon pa man ay sa iisang lugar pa rin sila dadalhin ng kanilang mga paa. Sa simbahan. Nagisang dibdib sina Sarah at Anthony. Masayang-masaya naman ang anak sa naging kasalan ng kanyang mga magulang. Nagsimula sila ng panibago at binaon na sa limot ang nakaraan. Muling bumalik sa pag-aaral si Sarah at tinulungan siya ni Anthony sa mga gastusin nito. Abuga siya muli ang kanyang kinuha at hindi siya titigil hanggat hindi ito naaabot para sa naging pangako niya sa kanyang yumaong ina. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Iho, nasaan ang kasama mo? Mahinahong tanong ni Attorney Anthony kay Alvin. Mabilis namang sumagot ang bata. Wala po akong kasama, attorney. Mag-isa lamang po ako. Nagtaka naman